Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay April 3, 2024. So ayaw talaga umakyat ng index natin kaninang umaga. So nagtatry siyang umarangkada, no? Pero hindi siya nakalampas sa sa closing natin kahapon. So talagang mahina po yung market natin. Tapos laki naman ng lumabas na foreigners dito. So nag-loss yung index natin ulit ng additional negative 1.39%. So talagang wala pa siguro tiwala masyado yung foreigners sa galaw ng market natin. So, ang laki ng ang laki ng mga red candles natin dito. So, meron tayong net foreign sell ulit na kahapon pala net foreign buy 670.32 million. Ayan. So, wala pa rin tiwala yung foreigners sa galaw ng market natin. So, mukhang malayo na yung yung 7K ulit na bubutasin ni PSE naman natin. So medyo sumabay tayo sa sa closing ng US market. Mukhang inaantay na naman natin is inflation report kasi April 3, 'di ba? End of the month na naman ng March. So antay na naman siguro 'yun. Yun siguro yung next na catalyst para medyo gumalaw ulit yung ating mga stocks. Kasi kahit sa US market, medyo malakas po yung laglagan naman nila kahapon. Ayan. So nag-close tayo 6,863.82. Syempre, marami sa mga stocks natin is laglag, especially sa mga big caps. Ayan lalaki ng drops ng mga stocks natin. SMPH yung pinakamalaki yata dito, negative 4.07%. O meron namang winner, syempre itong si Mac. Ayan. So grabe yung optimism dito kay Mac. So 'di ba kahapon nasabi natin 132% yung kanyang earnings and suddenly nagkaroon siya ng spike after din magkaroon siya ng declaration ng dividends. Pero another day, ang laki pa rin ng galaw niya, 11.97%. Ayan. So congrats doon sa mga nakapila dito kay Macro Asia natin at lakas ng galaw niya. So basag na basag yung yung resistance na pinag-usapan natin kahapon. So meron siyang konting tulak, 2.6 million at foreign buy. And then close siya is 11.97%. Okay? So very good. Tapos si Ionix natin, so hindi pa tapos yung yung laglagan dito. So negative 3.48%, mukhang soapy nga yata pupuntahan nitong si Ionix natin. Wala man tayo nakitang negative news, sabi nga natin kahapon. So lumipat yung mga traders natin. Kasi maraming lalo na ngayon medyo laglagan sa mga stocks natin. So speaking of another laglagan, GMA7, so negative 2.91%. Medyo patago yung yung pag-akyat niya. Kaya lang napansin na rin siguro na so nag-profit taking bigla yung mga traders na sa kanya, so negative 2.91%. So sayang, medyo umarangkada na yung galaw niya eh. Tapos si SSI, so patuloy na umakyat 3.29%, para sila ni Plus, no. Diretso yung galaw. So 7.25 million net foreign buy. At GGS, ayan, so napansin na rin siya kasi araw-araw ba naman namumula yung kandila natin, pero 'di ba sabi nga natin, review naman natin yung funda nitong si GGS natin is okay naman siya. Kaya lang wala kasing foreigners, ayan wala tayong pondo. So negative 2.95% and then meron siya negative 45.85 million net foreign sale kay GGS. Tapos si RCI nag 0%, eh. Hindi ko na siya sinama. Si Apex na lang para may bago dito sa listahan natin. So nag-up ulit siya ng 4.35%. So buti pa si APX. Araw-araw may gap up yung galaw nitong si APX. Meron siyang 106.89K net foreign buy dito sa market naman natin. Okay? So yan po yung ating trending stock. So medyo matamlay yung karamihan ng ating stocks. Ayan. So disclaimer ulit sa mga bago dito sa channel natin. As usual po, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin yung video natin para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved dito sa market. Due diligence na lang po. Kung anong stocks yung gusto mong bilhin. Ang hirap mamili ng stocks kasi ngayon laglagan ulit yung mga especially yung mga big caps na stocks naman natin. Okay? Follow mo po ako dito sa ating Palabig Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga posts natin or kung gusto mo, sabihin natin, since kay start ng June, sali ka dito sa trading group naman natin. Open po siya. So makita yung mga binibili natin na stocks. Through good times, sabi natin, and bad times, makakasama tayo dito sa market. Ayan, so yung ating trending stocks, check mo na lang po yung mga reviews natin. Company reviews, profit or loss, mga sample trades natin. Wala tayong makita mga ganyan na setup ngayon eh. Kakaiba yung setup ng mga stocks natin ngayon. Basic indicators, technical analysis, tapos yung mga risk management natin, and yung ating mga learnings dito sa market naman. Okay? So, may holiday ulit tayo next week, no?
So, April 7 yata yun, o April 8 yung next na holiday. O April 9, tama ba? Ayan, so around those dates yung ano, yung ating next na holiday dito sa market. Ayan. So, check mo lang po yan. Tapos, follow mo din ako dito sa ating Palabra Trader Crypto to para sa mga play in games natin. So, medyo mahina pa rin si Crypto. 66K yung, ano yung huli kong tingin sa kanya. Mamaya, bisitahin natin yan. Social media, dito sa Facebook account. Follow mo na lang po yan or dito sa ating pinaka-Facebook page para updated ka sa mga posts natin. Butikipik, local market dito sa US at saka dito sa cryptos, money earners. Y- uh, wala yung money earners, no? Ayan, naging ano tayo parang robot. Money earners, yung mga side hustles natin. So, since wala siya, so, tsaka na lang natin tignan. Ayan, si Tito Vlogs pala, nandiyan sa ano, uh, dito sa mga ano natin, recommended ni Twitter. Ayan. So, dito muna tayo sa, ano, sa summary muna. Ayan, may nakita na ako nung nilabas si ano eh. Philippine Stock Exchange natin. So April 3, tama? Ayan. So net foreign sale ulit eh. 670.32 million. So yun lang naman yung suspect ko sa kanya. Bakit medyo malakas yung drop natin is yun nga po. Inaantay natin yung results kasi ng ano eh, ng inflation. So mauna si US. Napansin nyo si US market ang lakas ng mga drops. Ayan. So pinaka-tinamaan is property. Siyempre, gawa ni SMPH. So negative 2.67% at next is holding firms. So negative 1.22%. Maganda yung ano, yung mining oh. Baka ito na. Ito na kaya yung ano, reversal ng ano, mining natin. Wala ulit yung ano, optimism natin dito sa market at lumabas na naman kasi yung ano, mga foreigners natin. So ito yung mga binili ng foreigners natin galing kay BA Market. China Bank, East West, Metrobank, PNB Security Bank, SGP, Marlica, no? CNP, PMI, Keeper, AGI, LTG, SM, CLI, Emirates Tel, Converge, ICT at saka si Macro Asia may nagtulak sa kanya. Si Bulan Master, meron siyang Japanese na partner with NTT UD Asia Private Limited, which is the real estate arm of Japanese Telecoms Giant, and PLDT shareholder NTT naman. Ayan. So good, merong nag-invest kay CLI. GMA Network, so ito yata, profit taking sa dividends niya. Maliit lang naman yung dividends niya, 0.6 peso per common share. Uh, Baliktad, no? Imbis na umakyat siya. So, ASEAN Corporation subsidiary completes the sale of all indirect owned shares in PT, UPC, Sidrop, Bioenergy. Okay, plus okay. So may mga good news na naman siya eh. Nag-aim na naman siya na double-digit growth. So dito yata sa first quarter ng 2024, 20% ulit. So ano bang bagong ano business na ito? Ang lakas ng mga earnings na ito, di ba? So ang laki ng earnings niya last time. Kaya medyo sumipa yung price action natin sa kanya. Tapos si Philippine Airlines, ito maganda rin yung funda. Philippine Airlines launch ng SAP Manila shuttle flights beginning October 2. Crete posted, eto, unti-unti umakit to si Crete. Revenues of 1.8 billion and net income of 1.4 billion, higher by 31 and 12% respectively. Security Bank, hindi ko pa nakita umakit to, has signed agreement with World Bank International Finance Corporation, Macro Asia, so hindi lang 7%, di ba? 11.97%. So PSEEC now offers online payment for shares. So ayan, pwede na pala dito sa PSEEC. Ayan, so marami ng medium ng ano investing dito sa PSE market natin. Yung isa hindi ko pa nagagawa eh. Gagawa ko ng video si ano, Paymaya versus to Trade Asia natin. So FBC attributed net income of 8.9 billion. CLI, okay yan. Maganda yung pinapakita. 15 Filipinos among 2,000 billionaires in the world. Sino ba itong mga to? Si Sir Manny Villar, number 1. Ayan. So maglalagay sa Chocolate Hills daw ng kondo. Ayan. Joke lang. Ayan. So dun sa controversy natin dun sa swimming pool dun sa ano. Ayan. So Enrique Rason, 10 billion. Ayan yung worth niya. 11 billion, 10 billion. Ramon Ang, 3.5. Yung mga C natin, pag pinagsama mo yan, mga 8 billion din yan, no? Kasi mayroon pa dito, 2, 4, 6, 8, o 10 billion. So, nandito rin yan. Lucio Tan, 2 billion. Harley C, ayan. Teresita C, Elizabeth C. Ayan, mas panalo si ano, 'di ba? Si C family kasi hinati-hati nga lang siya. Andrew Tan, Tony Tan, Kakchong, Lucio Ko, Sosan Ko, ano ba to sa Monde? Lance Gokongwei, ayan, 1.18 billion. Wilcon,
falls 3%. Ayan, so medyo mahina si ano. Wilcon pa rin natin. We have kept unchanged our 2024 and 2025 forecast for the Philippines and Malaysia. Para saan to? Okay, second fastest growing economy si Southeast Asia natin. Sun, okay, ito yung SunTrust, di ba, yung bagong casino. CLI, announced first international joint venture naman yan. So meron siyang bagong joint venture. PhilREIT, bondholders watching CREIT grows revenues and other REITs not suck. Ayan. Si CREIT kasi maganda yung galaw. Macro Asia, ano ba to? Up 132%. Ayan. Nakakatulong sa kanya itong mga, ano, mga news na ganito. Basic Energy, chairman steps down due to health concern. ACN, renewables, ito yung binenta na niya yung shares niya, di ba? CLI, okay, meron na. Robinsons Retail Holdings, buyback. Hammered by COVID, seed consortium shuts down BMCI 900 million steel fabrication. Ayan, yung mga merong BMC. Paka-check na lang itong news na to. Okay, tapos galawan kahapon. Tapos US market, no, malakas din sila. Oh. Nasdaq, negative 0.95, negative 1 sa Dow Jones, negative 0.72%. So may premonition talaga na ano, pangit yung ano, opening natin at yun nga, grabe yung ano, yung drop ng markets natin. Okay? So yun lang po yung ating mga news. And then, ayan guys, so as usual yung ating Patreon channel, sabi natin, yung mga gusto ng guide sa trading, investing sa Philippine market, pwede po kayong sumali dito sa Patreon channel naman natin. Kung gusto mo ng guide, andyan lang po yung ano, patrons natin. Okay. So, tignan natin yung pinaka-chart. Pangit naman ulit ng chart natin. Very optimistic tayo kahapon kasi nga meron tayong 700 million net foreign buy. Naging trap ulit dito sa PSC natin. Ano ba meron sa 7K? Ayaw makiat ng index natin. So, on the way ulit tayo para mag-retest dito kasi nag-fill the gap siya. No? Nag-gap up nung last week. Tapos Monday, Tuesday, puro gap down naman yung galawan ng ating mga stocks. So on the way tayo, re-retest natin yung 6.8. Huwag naman sana mabasag to kasi kung hindi, 6.6 ulit yung usapan natin. Pangit talaga ng market natin, no? Hindi makarangkada yung mga stocks. Umakyat yung index pero pansin mo, yung mga blue chips, kokonti lang talaga yung ano umarangkada eh. Kaya hindi siguro maka-breakout dito sa ano sa 7K talaga. Anyway, antay ulit tayo ng pasok po ng foreigners. So lahat ng indicators, isang sinasabi, bearish candle, RSI bearish, and then MACD bearish formation, tapos puro pula. Oh. So 670 million at foreign sell, negative 1.39%, and then 6.863 po yung closing naman ng market natin. Pangit ng ano, mga hawak natin ngayon. So, kailan kaya makakahon itong mga alaga natin? So, yung mga bumagsak, SMPH yung ano, medyo malakas yung drop, negative 4%. Wilcon, minus 2.86. Jollibee, minus 2. So, pa yung mga humatak si Ali, minus 1.97. Pure Gold, kasama ba ito si Pure Gold? Negative 3%. O, binagsak din niya yung mga ano niya, yung galaw niya last time. GGS, minus 2.95. MER, minus 2.29. DMC, ayun ang pullback. Minus 2.54. Pati si JT Cap, minus 2.52%. Ayan, laglag din yung ating price action sa kanya. Okay? Meron bang nagberde? SCC, 0.91%. Sa mga big caps, sino ba? URC, 0.57. Wala din masyadong galaw. PLDT, 0.52%. Okay? So, medyo parang Subaru yung mga ano, yung mga big caps natin as of now. Okay? Antayin na lang ulit tayo ng bagong sentiment. So, okay. So, bago yung trending stocks natin. Dito muna tayo. Mga winners, Macro Asia. So, 11, laki naman ng kandila nito. 11.97%. So, dinumog na siya. Kasi pangit naman yung stocks natin. Sino pa may volume? DILM. Okay. So, 5%. PHA nabuhay. 5%. APX. Ayan to. Medyo maganda yung galaw. Nakabawi ka agad si APX. Galing ng jump niya. LAN. Buhay na ba ulit to? 3%. Tapos si Home, BHI, 3% din siya. Okay? Pero yung overall, si Home, medyo mahina din yung, ano, yung price niya. So dito tayo sa sino yung mga binagsak. PNX, minus, wala namang volume. Sino may volume dito? ATNB. Ayan, para pakita natin yung mga uh, laglagan dito sa mga ano natin. Penny stocks. Minus 8%. ATNA, minus 7%. Ayan, nag-Doji siya. May warning din. May warning sign din siya. Alter, minus 6%. Okay, laglag din pala to. TBGI, minus 4%.
Tapos si pa, Fruit. Kala ko parang kada na si Fruit eh. Minus 3%. Si OR, minus 3%. Pure Gold. Ano nangyari kay Pure Gold? Pabagsak din yung ano niya, oh. GGS yan. GMA 7, kung kailan declare na, ilang percent ba yun? Ayun, laki, oh. 6% pala yung ano, yung dividendo po nitong si ano natin, oh, si GMA. Okay, bukas tingnan natin kung ano yan. Tingnan natin kung ibabalik yung sentiment. FCG nag-drop din. IMI 2%, 2.86. JT Cap. Okay, maraming laglag. Daming laglag sa mga stocks natin. Bakit tuloy tumingin ng ano ng port na naman. Ayan, so okay, ganyan na lang muna. So pero mukhang ano negative yung pinapakita niya. So hopefully hindi tayo magstay below RSI 50 na matagal para hindi maging bearish yung ano, yung sentiment ng mga stocks po natin. Ayan, so tingin tayo sa global market bago natin pag-usapan yung mga trending stocks. Mukhang laglag ulit to. So ano ba inantay? Wala dito yung mga news eh. Dito ba sa baba? Bond yields umaakyat, ano pa? Worst month for cheap stocks. Okay, so tingin ko yung ano to, interest rates, inantay natin. So Nasdaq futures, minus 0.28, Dow futures, minus 0.07, and then S&P is negative 0.19%. Okay? So laglag kahapon, mukhang laglag ulit, pero parang pa-bounce sa European market. Ayan, so kumpara sa global market, so pangalawa tayo sa ano, malakas yung lahat pala, lahat naman oh, lahat. Ayan, kita niyo po yung chart dito sa bandang kanan. So mapula lahat dito sa Asian markets natin. Okay? So nagsunuran. Next, cryptocurrency. So medyo mahina yung cryptos, Bitcoin, minus 65K, bumagsak siya, no? Hindi na siya medyo 70K, biglang laglag na 66K kahapon. Tapos ngayon is 65K. Ethereum, 3.3K, tapos si BNB is 555 naman. Okay? So, mga nagbabounce dito sa cryptos naman as of this time. Ayan, pabounce yung ano, yung galawan po nila. Yan, Signero. Positive 9%, si Dodge. Wala, mapula si Dogecoin natin. Sol 3.83%. Okay. So yan po yung ano, yung galawan dito sa um, global markets natin at saka sa crypto. Balik tayo dito sa PSE. Tamlay tuloy ng ano, mga vlogs natin. Ayan, unahin natin si Mac. So ito yung winners natin, 11.97%. Mas mataas pa pala siya. Kala ko na price in na yung ano yung dividends natin kahapon, di ba? Kasi nilagay natin resistance. Sabi resistance natin kahapon sa kanya. Alam ko hanggang dito na lang talaga tingin ko sa kanya kasi na-price in yung 11% na dividends niya. Tama ba? Bakit 2.5 na lang? Ako yata nalito kahapon na. Sino ba yung merong malaking dividend sa Mrs. G pala yon 13%. Ayan. So anyway, 2.5%. Yung earnings, ang maganda sa kanya, 132.14%. Ayan, napag-halo-halo ko na yung stocks natin. So, laki naman. Lakas ng ano niya. Ganda, no? So, 2 days lang yung mula May last year hanggang ngayon. 1 year, di ba? 1 year. More than 1 year. Binawi niya in just 2 days lang, no? Okay. So, syempre, yung mga investor, yun ang panalo. Kasi kung buy lang ng buy, no? Cost averaging, panalo in just 2 days. Ayan. 11.97%, 2.6 million net foreign buy. So, wala naman ng ibang news. Tingin natin is malakas yung optimism kay Mark kasi finally nagkaroon siya ng 132%. Maganda pala yung ano niya, oh. Ayan. So, kumbaga undervalued siya, oh. 476%, 82%, 62%, and then annual is 132. Ayan. So, hindi lang natin napapansin kasi laglag yung price, pero undervalued pala itong si ano, Macro Asia natin. Okay? So, congrats. Support is, syempre, tumaas siya dito sa 4 point, dito, no? Kasi ito yung nag-break siya. Oh. Ito pala resistance niya kahapon. So, nag-break siya dyan. O, pwede rin dito. 4.6. Congrats po doon sa mga meron sa kanya. So, wala tayo nito. Hindi natin pinapansin to last time kasi hindi gumagalaw yung ano yung price niya pero okay. Magugulat ka na lang, no? Okay, congrats doon sa mga Macro Asia. Merong Macro Asia. Ano ba yung news ko dito? Ayan, Macro Asia is 1 point, laki din pala, no? 1.1 billion, up siya ng 132%. So, merong news dito si ano, Mercado Barkada natin. Ayan, so double check na lang po.
Hindi ko pa nabasa to eh. Bottom line, management team said that expects privatization of NAIA to ultimately result in more flights and passenger. Okay. So ito pala yung optimism sa kanya. Ayan. So may konting speculation pala dito kay Mac. Okay, next, Ionics. So parang piso yung support natin, lagyan na lang natin sa piso kasi teardrop yung daming trinap nitong si Ionix natin. So nag-drop siya ulit 3.48%, 35.37K net foreign buy. Nilalagay ko lang muna dito kasi hindi naman natin makita kasi yung support. Hindi nag-support eh. Wala tayong makitang support. So lumalabas yung traders natin. And then psychological value is, ito nga po, 1 peso. So diyan ko na lang ilagay. May ugali naman siya talaga last time na pag nagsawa na yung traders natin, biglang dinadrop. Ayan. So hopefully hindi siya maging ganito. So pagka-drop niya, nag-rebound naman siya pero yung price action hindi makalampas sa MA20. So yun yung magiging resistance natin. Next time na mag-reverse yung direction nito si Ionics naman natin. Okay? So nasilaw ako dito sa mapula dito sa chart. Yun lang muna nakita natin sa kanya, GMA7. Actually maganda yung niya, yung dividends. So tingnan natin, pero ba't kaya baliktad yung Talagang siya, drain up siya ng 6% eh. So normally umakit yung stocks pag merong dividends na mataas, diba? Pero siya baliktad yung ginalaw. Ayan. So anyway, mas mabibili mo siya na mura and then meron ka pang 6% na dividends sa kanya. Sa earning wise, marangkada na ba to? Wala pa kasi yung annual eh. Mukhang lugi itong si mukhang lugi sa 1 year itong si GMA7 naman na rin. Okay? So, bali, andun na yung showtime. Tingnan natin kung magandang catalyst yun. So, resistance, 9.38 support is, nag-bounce naman siya dito sa bandang 8.8. Ayan, meron pong dividends. Ayan. Check nyo lang po. April 23 po yung ating pinaka-X date. So, negative 2.91%. Next, SSI. So, ito, medyo matagal nang maganda yung galaw. Napag-usapan ulit kasi wala tayong ibang magandang stocks na makita. Binombo siya ulit, 28 million. So, 3.29% gain. And then meron siyang 7.25 million net foreign buy. Parang plus yung yung galawan nitong si SSI. Congrats kung meron ka. Sundan mo na lang po yung MA9 or 20 kasi meron siyang uptrend channel. Ayan. So, ito yung pinaka-channel na malit ba? Ito yung pinaka-channel natin sa kanya. Ayan. So, kung susundan niya yan, ang next na resistance is dito. Mga 4.47. Wala na yata to, no? All-time high na ba? Okay, resistance yung current location. Parang mayroon pa naman dito sa kaliwa. Ayan, pwede dito. Ayan. So, 4.5 yung next na resistance nitong si SSI. Ayan. Laki pa rin yan kung matuloy ang galaw niya hanggang dyan sa area natin yan. Okay, so yun po yung nakita natin. Tapos overbought yung RSI. Next, GGS. Ito, undervalued to si GGS. Ewan ko lang kung mag-alam macro Asia to. Kasi third quarter, 132. Second quarter, 351. First quarter, 349. Pero ewan ko, mababa siguro yung niya, yung capex niya. Normally, yun yung isa sa reasons eh. Pero tingnan natin, kasi walang optimism eh. Negative 2.95% and then negative 45.85 million. Net foreign sale, ang pangit sa kanya, medyo nabutas yung support natin. So, hindi ko muna lalagyan support dito sa baba. Kasi all-time low na to si DGS natin. Pandemic tong level na to. Ayan tong malaking kandila niyan, pandemic candle yan eh. So tingnan natin, pero kung funda, usapan, undervalued siguro si Kasi ang gaganda ng earnings niya eh. So tingnan na lang natin kung sino ang magwawagi, yung funda o yung price action natin kay GGS. Next, EPX, ito medyo maganda yung galaw. Halos makabawi na rin siya no after nung 'di ba ang pinaka negative news natin sa kanya last time is yung landslide, di ba? So medyo nawala na sa usapan doon sa landslide sa isang minahan niya. So kaya nag-gap down to last time. Pero tingnan mo, just 3 days, bumawi din siya eh. Ayan 11% kaagad siya. So 4.35%, 106K net foreign buy. Okay? So mukhang itatry pa nga niyang bumalik dito. Ayan. So ito pala yung channel niya.
meron siyang malaking trading channel. Ayan. So dito magkakaalaman kung kaya niya butasin itong 3.08, 3.1 na pinaka-level natin kay APX naman. Okay? So RSI okay, bullish. And then MACD is bullish din po yung galawan nitong si Macro Asia naman natin. Pero dito yung pinaka-TP area siguro 3.08%. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. Pangit pa rin yung mga alaga natin. So after ng Holy Week, trinap tayo dito, no? Pinaakyat siya, tapos biglang binawi. Tingnan natin kung mag-bounce siya for the coming few days. Meron pa naman tayo Thursday, Friday. 2 days pa, di ba? Trading natin. O Tuesday pa lang ngayon. Tama ba? Tuesday ba ngayon? Nawawala na ako dito sa market natin. Wednesday. Ayan, Wednesday. Ayan. So tignan na lang natin bukas kung okay yung dalawa, Thursday, Friday. So yun lang muna yung ating review for today. As usual po, please don't forget to subscribe dito sa channel. Kung gusto mo nang guide, join ka lang po sa group. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak. Ayan. Yung Money Earners, yung Twitter, and yung mga gustong sumali sa trading group, open po yung Patreon channel natin lagi. Okay, so yun lang. Maraming salamat. See you tomorrow po.